Sumasang-ayon si Ulrich na ang pagtatangka ng ganitong gawain gamit ang kanyang kasalukuyang kakayahan ay magiging walang ingat. Gayunpaman, alam niya na kung babalik siya ng walang anumang aksyon, hindi siya makakagawa ng anumang pagunlad. Ang pakiramdam ng isang malakas na pakiramdam ng tungkulin na parangalan ang kanyang mga ninuno ay nagnanais na masaksihan ang mga kakayahan ng kanilang inapo. Si Ulrich ay gumawa ng isang matapang na desisyon. Tumalon siya sa butas na nagsasabing dapat siyang tumugon sa uri. Buong tapang na humakbang si Eric at bumulusok sa isang malawak na malalim na butas. Habang tumawag si Filsto mula sa likuran, binabalaan siya ng napipintong panganib, impyernong, mararanasan ni Ulrich ang isang hindi inaasahang matinding puwersa sa pagbaba. Sinamahan siya ni Fisto at hinimok siyang mag-concentrate, binibigyang diin ang kahihinatnan ng pagkabigo. Nagiging sanhi ng isang malakas na pagsabog na bumabagabag sa kanyang paglapag sa lupa. Bagamat inaasahan niya ang kanyang pagkamatay, mahimalang nakaligtas siya sa mapanganib sa pagbaba. Ipinahayag ni Filsto kay Ulrich na siya ay nawawala ng mga salita pagdating sa paglalarawan kay Ulrich. Gayunpaman, pinagmamasdan ni Ulrich ang tila ordinaryong kahoy na barong-barong sa harap niya at nakitang nasa Iris sa paglapit sa bahay. Natuklasan niya na nasecure ito ng sinaunang mahika, kahit na hindi siya naniniwala na nilayong i-unlock kahit mahirap. Iminumungkahi ni Fisto na subukang magpasok ng mana sa pattern sa anyo ng mga salita upang buksan ang pinto. Sinusubukan ni Ulrich ang maraming pattern ng mana, kabilang ang Mervongr, Malvina, isang prestihiyosong magic family demon, king, demon hunter, yeti at marami pang iba. Ngunit walang napatunayang tamang pagkakasunod-sunod. Dahil dito, pinag-iisipan ni Ulrich ang posibilidad ng isang elementong tulad ng susi. Bigla niyang naalala ang kanyang pendant at ginamit niya ito para i-unlock ang pinto, na matagumpay na nai-render ang paghahanap para sa tamang pattern ng mana. Isang pag-aaksaya ng oras sa loob ng tila ordinaryong kahoy na barong-barong. Sa pagkamangha ni Ulrich, natuklasan niya ang isang napakagandang library na puno ng kaguluhan. Sinisiyasat niya ang koleksyon ng mga libro na sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga paksa, kabilang ang pangunahing doktrina ng mahika, ang mahika ng mga engkanto at mga hayop na lalaki. At kahit black magic, lumilitaw ang library, mga aklat sa lahat ng naiisip na paksa. Habang nag-e-explore sila, iminumungkahi ni Fisto na ito ay dapat natirahan ng intriga ng taglamig na sage. Napatingin si Ulrich kay Fisto at nagtatanong tungkol sa pagkakakilanlan ng Winter Sage. Ipinagpalagay niya na dahil kilala ni Fisto ang Yether King at ang ninuno ni Ulrich, maaaring mayroon din siyang kwentong ibabahagi tungkol sa Winter Sage. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon si Ulrich ay nabighani ng isang partikular na libro. Pansamantalang nakalimutan ang kanyang tanong tungkol sa Winter Sage na si Ulrich, ay lalong lumalalim ang kuryosidad. Habang nakikita niya ang pamagat ng librong iyon, ang kasaysayan ni Mervyn, habang binubuksan niya ang libro, ang kanyang atensyon ay agad na nakuha ng isang linyang tila pamilyar. Ang pagpuksa sa mga demonyo ang tanging tungkulin ng kanilang pamilya. Ang parehong mga salitang narinig niya sa kanyang panaginip. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa at ang kanyang mga mata ay nahatak sa isang sipi ng pahina na tumatalakay sa konsepto ng paglamon ng paulit-ulit sa demonyo upang lumikha ng bago. Harmonious na anyo ng mahika. Ang teksto na iminungkahi sa pamamagitan ng pagkonsumo. Ang isang bagong panahon ng mahika ay maaaring simulan at ito ay tumutugon sa isang inapo na matagumpay na nakapasa sa unang pagsubok at pagtatalaga ng magic pendant at nilamon ang unang demonyo. Sinabi ni Ulrich, nagsisimulang makaramdam siya ng koneksyon sa mga salitang ito. Biglang nagbago ang paligid at nakita ni Ulrich ang kanyang sarili na nakahiga sa isang madamong lupa, nalilito at hindi sigurado kung nasaan siya. Habang siya ay nakaupo, isang boses mula sa likuran ang tumatawag sa kanya bilang isang inapo sa hinaharap. Nakatakdang magmana ng kanilang atas, lumingon si Ulrich upang tingnan kung sino ang nagsasalita at tinanong ang tao kung sino ka. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Otto Han Mervyn, ang gabay na namamahala at sumusubok sa kanyang mga magiging inapo sa pamamagitan ng iba't ibang takdang aralin. Ilang siglo na ang nakalilipas, may ilang individual na bumuo ng pagpatay sa mahiwagang sistema ng iyong pamilya. At si Otto Han ay kabilang sa 5 iginagalang na mga ninuno sa angkan ng pamilya ni Ulrich. Binanggit ni Otto Han kay Ulrich na mukhang pamilyar siya sa kanya, kung saan nagtanong si Ulrich kung sa pamamagitan ng Istomado.
Ang ibig niyang sabihin ay ang Winter Sage na si Ottoman ay nagulat na may nakakaalam ng palayaw na iyon at nagtanong kay Elric kung saan niya ito narinig. Inihayag ni Elric na nabanggit ito ni Fisto, ngunit napagtanto niya na wala na si Fisto sa kanya at nagtataka kung saan siya nagpunta. Tinanong ni Otto-Han si Elric kung ang tinutukoy niya ay ang demonyong hari ng orihinal na kasalanan na si Fisto. Casual na umo o si Ulrich at walang kwentang tingin kay Mephisto ay isa lamang walang kwentang multo. Bilang tugon, ipinatong ni Otto-Han ang kanyang kamay sa balikat ni Elric at itinuro na ang unang demonyong si Elric ay nilamon si Mephisto, ginagawa siyang isang natatanging inapo. Mapaglaro niyang tinanong si Elric kung ngayon ay kailangan niyang dagdagan ang hirap ng mga takdang aralin. Nagtanong si Elric kay Otto tungkol sa uri ng takdang aralin at kung ano ang ginagabayan sa kanya. Bilang tugon, marahang tinapik ni Otto ang ulo ni Elric at inamin na marami siyang tanong at maaaring nagtataka kung bakit napakahirap ng assignment. Ipinaliwanag niya na ang dahilan kung bakit sila nag-iiwan ng isang talaan ng takdang aralin ay dahil ito ay kahawig ng isang testamento. Sa sandaling kumilos, ito ay hindi mapigilan. Kaya naman, hindi nila maaaring ipagkatiwala ang responsibilidad na ito sa sinumang umaakay sa kanila na maingat na suriin ang kanilang mga inapo, gaano man katagal ang kinakailangan. Pagkatapos ay ipinaalam ni Otto kay Elric na dahil matagumpay niyang naipasa ang kanyang pagsusulit, ang desisyon ay nasa kanya na. Maaari niyang piliing ihinto ang paggalaw ng mga gulong o ipagpatuloy ang kurso nito na nagdadala ng mga responsibilidad na kasama nito. Ayon kay Otto, ibinahagi niya na si Elric na ngayon ay nakapasa sa pagsusulit, ang desisyon ay ganap na sa kanyang mga kamay. Maaari niyang piliin kung ihihinto ang gulong o ipapaandar ito. Tinitigan ni Elric ang magic wheel na hawak niya, ngunit hindi siya sigurado sa assignment na naghihintay sa kanya. Napagtanto niya na ang pagtapak dito ng walang ingat na pagsasaalang-alang ay maaaring mabura ang lahat ng alam niya tungkol sa kanyang kasalukuyang buhay. Dahil alam niya ito, tinitingnan niya ang sandaling ito bilang ang kanyang huling pagkakataon. Upang i-back out at maiwasan ang mga potensyal na kahihinatnan na tinutukoy. Kinuyam niya ang kanyang kamao, dahilan upang mawala ang magic wheel, na kinikilala ang desisyon ni Elric na tumango si Otto at sinabing iginagalang niya ito. Masigasig na idineklara ni Elric na ang kanyang pangarap ay palaging buhayin ang kanyang pamilya, matupad ang mga hangarin ng kanyang lolo at ninuno, ang mga iginagalang na bayani ng kanilang angkan. At nag-iwan ng sariling marka bilang isang mahusay na salamangkero sa kasaysayan ng kanilang lupain, ipinakita ni Otto ang kanyang pagsang-ayon at pananabik sa pamamagitan ng paghampas sa balikat ni Elric sa tuwa. Bagamat napangiwi si Ulrich sa sakit. Sumunod, dinala ni Otto si Elric sa isang napakalamig na lugar, nanginginig sa lamig. Nagtatanong si Elric tungkol sa kanilang lokasyon. Ipinaliwanag ni Otto na ito ang lugar ng pagsubok kung saan makukuha ni Ulrich ang kanyang unang assignment. Ang ideya ng pagharap sa isang pagsubok sa isang hindi mapagpatawad na lugar ay nagpapadala ng panginginig kay Elric, ngunit sa parehong oras, nararamdaman niya ang isang pakiramdam ng pag-asa. Sa paniniwalang baka lalo siyang lumakas sa karanasang ito, sa kabila ng kanyang takot, may ngiti sa mukha ni Elric. Napansin ni Otto ang kanyang ngiti at pinuri siya, na pinahahalagahan ang mahusay na saloobin na ipinapakita niya bilang isang kandidato. Sa pagtuturo ni Otto, tumingin si Ulrich sa isang partikular na direksyon at nagsimulang makakita ng mas malalim. Nasaksihan niya ang figura ng Ice Mountain King, ang una at huling pinuno na nagkaisa sa Yiddish at namamahala sa nagyayelong bundok. Sa kabila ng kanyang mga nagawa, ang ambisyon ng Ice Mountain King ang nagbunsod sa kanya na subukang ibalik ang Yiddish sa kanilang dating katayuan bilang mga demonyo. Na-demote sila, gayunpaman, kinain siya ng kanyang mga hangarin, na naging isang tuwali at masamang demonyo. Nagulat si Elric sa mga nakikita niya sa mga tanong kung inaasahan ba ni Otto na papatayin siya. Nilinaw ni Otto na ang kanyang gawain ay hindi patayin ang demonyo kundi lunukin ito. Sa halip, ipinaliwanag niya na mula sa puntong ito, ang tungkulin ni Elric ay kumonsumo ng mga demonyo at mag-extract. Kung saan iyon ang ubod ng kanilang pag-iral. Ipinagpapatuloy niya ang usapan upang maliwanagan si Elric tungkol sa mga demonyo. Ang mga nilalang na ito ay ipinanganak mula sa primitive at madilim na mga emosyon na matatagpuan sa loob ng mga buhay na nilalang tulad ng takot, depresyon at sama ng loob. Ang mga negatibong emosyong ito ay pinagsama-samang nagpapalem sa isang ego na nagtataglay ng masasamang pagnanasa.
Ang mga masasamang pagnanasa na ito ang humuhubog sa isang demonyo, personalidad, ranggo at sagisag. Ang ubod ng pag-iral ng mga demonyo ay ang pusong pinagmumulan ng kanilang masamang pagnanasa. At ito ay tinutukoy bilang isang selyo. Nasaksihan ni Ulrich ang pag-imprenta ng selyo ng demonyong hari sa kanyang braso. Ang selyo ng orihinal na kasalanan, na kumakatawan sa Mephistopheles habang si Fisto ay nagpapaliwanag na mula sa puntong ito, ang gawain ni Ulrich ay manghuli ng mga demonyo at kunin ang kanilang mga selyo, dahil sila ang pinakaugat ng kanilang pag-iral. Kapag nilulo ni Eric ang isang demonyo, nakukuha niya ang lahat ng kanilang mga kakayahan, na epektibong hinihigop ang kanilang mga kapangyarihan. Tanong ni Ulrich kay Otto. Nagtataka tungkol sa lawak, kung makukuha niya ang napakaraming kakayahan ng gayong kakilakilabot na halimaw, sa kabila ng kanyang kawalan ng katiyakan, nagpasya siya na sa kalaunan ay malalaman niya at magbubukas ng isang power armament. Ipinaalala ni Otto kay Ulrich na ang kanyang layunin ay hindi upang talunin ang mga demonyo, ngunit upang lamunin sila. Naguguluhan, iniisip ni Ulrich kung paano niya gagawin ang gawaing ito. Kailangan ba niyang kagatin ang mga ito? Ang pag-iisip ay tila walang katotohanan. Habang pinagmamasdan niya ang mga mandirigma na nagpoprotekta sa hari ng demonyo. Napagtanto niyang 12-dosenang sila at nahihigitan ng kanilang kapangyarihan. Na nakaharap na niya noon, partikular ang kanilang pinuno. Nagsimulang magtanong si Ulrich kung maaari ba siyang tunay na magwagi laban sa mga kakilakilabot na kalaban na ito gamit ang kanyang kasalukuyang mga kasanayan at kakayahan. Tinitigan ni Ulrich sa selyo ng orihinal na kasalanan sa kanyang braso at nais niyang gamitin ang mga kakayahan ng demonyong hari upang harapin ang lahat ng kanyang mga kalaban, kabilang ang Ice Mountain King. Gayunpaman, alam ni Ulrich na kulang siya sa kaalaman kung paano epektibong gamitin ang selyong ito. Maangas na umuungal ang demonyo na nagpabalik kay Ulrich sa realidad. Isinasaalang-alang niya na ang paggamit ng kapangyarihan ng demonyong hari, lalo na sa unang pagsubok na ito, ay maaaring ituring na pagdaraya. Sinusubukang ito ni Ulrich ang kanyang burst spell na nagpakawala ng napakalaking pagsabog. Ngunit sa kanyang pagtataka, isang palaso ang biglang ipinutok patungo sa kanya mula sa hindi kilalang pinanggalingan na malapit ng malapitan. Mabilis na kumilos si Ulrich, gamit ang kanyang mga sinag at tumagos sa mga spell upang inyutralize ang mga papasok na arrow. Sa pakikipag-usap sa mga halimaw na mandirigma, binanggit niya ang tungkol sa kanilang nakaraan bilang bahagi ng lahi ng demonyo, na kinikilala na sila ay minsang inabandona noong sila ay nanghina. Sinabi sa kanila ni Ulrich na naiintindihan niya ang pangangailangan na maging mas malakas upang maiwasan ang gayong kapalaran. Ang kanyang determinasyon na lumakas ay tumitindi, alam na may sapat na lakas, malalagpasan niya ang mga pagsubok na tulad nito. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na handang magpakawala ng isang mabigat na mahika. Ngunit sa kanyang pagtataka, ang pinuno ng mandirigma ay mabilis na umatake sa kanya gamit ang kanyang espada. Napabalikwas si Ulrich, umuubos sa impact. Napagtanto niya na kung magpapatuloy siya sa bilis na ito, malamang na matatalo siya. Gayunpaman, ang kanyang sugat ay nagsimulang maghilom ng may matinding determinasyon na hindi matalo. Sa unang pagsubok, tumanggi si Ulrich na hayaan siyang pigilan ng mga limitasyon ng kanyang katawan. Alam niyang kailangan niya ng mas maraming paraan para magpatuloy. At sa isang sandali ng desperasyon, siya ay kumukuha sa kapangyarihan gamit ang kanyang bloom at scatter magic. Sinubukan niyang kontrahin ang mga sundalong bumubuo sa kanyang paligid. Pakiramdam na bigla, saglit na napapikit si Alfred, nagtatanong sa realidad ng sitwasyon. Nahihirapan siyang paniwalaan na unang round pa lang ito dahil hindi kapani-pani walang malupit ang hamon. Habang naghahanda siyang gumawa ng panibagong spell, natuon ang atensyon niya sa selyo sa kanyang braso, bagamat hindi ito kasing kilala ng selyo ng orihinal na kasalanan. Napagtanto ni Ulrich na isang bagong selyo ang nabuo sa pamamagitan ng kanyang mga karanasan. Sa pagsubok na ito, tinapik ni Ulrich ang mana ng puso ng dragon. Nararamdaman niya na kahit papaano ay nag-stabilize ang explosive energy. Nilinaw ni Otto na tinutukoy ng mga demonyo ang kanilang mga selyo bilang kanilang tunay na pangalan. At kung nais ni Ulrich na gamitin ang kanilang kapangyarihan, dapat niyang matuklasan ang mga totoong pangalang ito. Ipinahayag ni Ulrich ang pag-aalala tungkol sa kung paano niya makukuha ang kaalamang ito, dahil alam niyang maaaring hindi kusang ihayag ng mga demonyo. Tiniyak ni Otto sa mga matatanda na hindi siya dapat mag-alala dahil pagdating ng tamang panahon, natural niyang mararamdaman at mauunawaan ang mga tunay na pangalan.
Sa pagtitiwala dito, sinubukan ni Ulrich na gamitin ang kanyang mahika para malaman ang tunay na pangalan ng mga Atos. At sa kanyang pagtataka, natuklasan niya na ito ay kalupitan, kahit na maipaliwanag niya kung paano niya nalaman na nararamdaman niya ang kapangyarihan ng selyo at naiintindihan ang kanilang mga tunay na pangalan. Naglunsad si Elric ng isang pag-atake na humihiling ng kapangyarihan ng isang selyo na may mga salita. Naway maging malamig ka at walang puso. Bagamat kahanga-hanga ang mga resulta, napagtanto ni Ulrich na ang pagkonsumo ng mana ay medyo mataas. Gayunpaman, namangha siya sa kapangyarihan ng tatak na taglay niya. Habang tinitingnan ni Elric ang natitirang mga mandirigma, kumpiyansa siyang tumawa, napagtantong doon na lang ang natitira. Gayunpaman, naputol ang kanyang pagtawa nang bigla magdugo ang kanyang bibig, na nag-iiwan sa kanya na naguguluhan at nagtataka tungkol sa sanhi ng hindi inaasahang pinsalang ito. Natagpuan ni Ulrich ang kanyang sarili sa silid-aklatan, na medyo nabalisa sa karanasan.